Again, our topic this Sunday is entitled Rahab and the Two Spies. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Pakilabas na po ang inyong mga Bible. Ano po? Nagpadala ng mga espiya sa Jericho. Okay, nagpadala ng mga espiya sa Jericho. Ilan po ang pinadala? Dalawa lang. Ilan po yung pinadala dati noon bago sila papasok sana sa Kanaan? 12. And out of those 12 spies, ilan lang po yung nagsabi ng totoo at naniwala na kaya nilang talunin ang mga kakaharipin nila sa Kanaan. Ilan po? Dalawa. So this time, si Joshua, dalawa na lang po yung ipinadala niya. Amen? Isa sa marami kang ipadala, tapos puro fake news yung iuwi nilang balita sa iyo. Amen? Amen. Praise God. So let us all stand at ating pong basahin ang ating scripture reading. Joshua chapter 2 verses 17 to 18. Sabay-sabay po tayo. Verse 17. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilamit mo ang pulang lubid na ito sa binatang ng aming babaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. Tayo po yung ko, pumikit at sumandaling manalangin. Panginoon, samahan mo po kami muli sa pag-aaral po namin ng iyong banal na aklat. Lord, empower us, anoint us with your Holy Spirit, give us wisdom and knowledge and understanding. Open our spiritual eyes para po aming maunawaan, maintindihan at makita ka po namin sa mensahe ito. Lord, kausapin mo po, maipili ang bawat isa. Alam ko po marami ka pong nais ituro sa amin, marami ka pong nais na malaman namin. So gamitin mo po ang isang oras na ito, Panginoon, para po kami ay makinig at mag-focus sa iyo, Lord God, at aming namnamin, aming i-enjoy, aming nasapin at i-absorb ang lahat-lahat ng katuruan na ituturo mo po ngayon. Nawa, Panginoon, ay maging armas namin at magamit namin ang mga katuruan ito para sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Makakaupo na po tayo. Okay. Pakilabas na po ang inyong mga Bible kung English man yan or Tagalog. Maganda po yung magandang balita Biblia. Ito po yun. Ayan. This is the Bible na ginagamit ko po sa mga scripture na pina-flash ko po sa ating PowerPoint presentation. And this is magandang balita Biblia. Almost similar po siya sa Good News Bible. Kung titignan niyo po yung Good News Bible, halos literal po yung translation nito from that version. Amen. And sa mga sa taas, if you could still find a seat sa baba, I hope dito po tayo sa baba para ma-enjoy niyo po yung message. Bakit po? Kasi feeling ko po, personally, mas ma-appreciate niyo po yung kwento kung may nakikita po tayong picture or video. Amen? Kasi napakahirap po na buong isang oras, naririnig niyo lang yung speaker at wala kayong nakikita. Amen? Ano po ang nangyayari kapag ganun? Lumilipad po yung ating utak, kung ano-ano po yung naiisip natin, at ang mas malungkot, inaantok po tayo. Amen. Nakakaantok po talaga kapag magsasalita lang po ako dito ng isang oras na wala po kayong nag-visualize. And for today, we have 2 video clips prepared for you to really enjoy this story. Amen. Question. Sino po dito ang nabasa na or alam na ang kwentong ito ni Rahab at nung dalawang spiyang Israelita? Sino po ang na-encounter na ang kwentong ito? Amen. Sino naman po yung first time pa lang may encounter si Rahab?
Amen. Praise God. Alam niyo po, napaka-importante po ng babaeng ito. Question, bakit ko po nasabi na napaka-importante po ng babaeng ito? Bakit po siya importante? Why do you think she's a very important character in the Bible? Bakit po siya mahalaga? Dahil, ano po? Dahil tinago niya yung mga spy. Ano pa po yung nakikita niyo dahilan kung bakit mahalaga po makilala natin lahat si Rahab? Magiging lola siya. Amen. Praise God. Tapakan po natin si Nanay Agnes. Nakuha na po yung hinahanap na sagot. Mahalaga po si Rahab dahil magagaling sa kanya si Jesus Christ. Okay? Mahalaga si Rahab dahil magiging lola siya ni Jesus. Amen? Si Rahab po ang nanay ni Boaz. Sino po si Boaz? Ang mapapangasawa ni Ruth. Amen? At alam po natin na si Ruth ay magiging lola din po ni Jesus. So, grabe po ang character po na ito na sabi ko nga, huwag niyo pong kakayaan na hindi niyo po ma-encounter po itong babaeng ito dahil dito po manggagaling si Jesus sa kanyang seed nung mapapangasawa niya. Amen. In fact, may nabasa po akong mga commentaries na mapapangasawa niya yung isa sa mga dalawang spy. But I have not yet read a verse na nangyari yun, pero yun po ang na basa ko. Amen. Another point, ano po ang trabaho or nature ng gawain po ni Rahab kung nabasa niyo na po ito? Nagbibenta ng bananakyu. Nagbibenta ng ayun, praise God. Siya po ay nagbibenta ng panandaliang aliw. In other words, siya po ay prostitute. Okay? Siya po ay harlot. Yun po yung term sa ibang Bible version. So, grabe po yung mga panggagalingan ni Jesus, di ba? Naalala niyo rin po si Tamar. Si Tamar po yung magiging asawa ni Ruben, tama ba? At tama si Judah pala, sorry, si Judah ba? Si Judah, tapos magkakaanak sila ng kambal. At alam din po natin na nag-act siya as a prostitute, amen, para po mapangasawa si Judah. Tama ba? Si Judah ba? Amen. Correct po ba? Si Judah o si Ruben? Nalilito po. Si Judah, amen. Hindi ko po na-review yung part na yun. Okay? Although we studied that like 4 years ago pa yung book of Genesis. Amen. So, let me just give you a brief background ng ating magiging topic for the entire Joshua series. Ayan. So, ang topic po natin last Sunday ay Joshua installed as the leader. Yun po yung opening message natin with the book of Joshua. And we were able to cover chapter 1. For this Sunday, we are going to cover chapter 2 lang. Okay, so chapter 2 at ang pamagat nito ay si Rahab at ang dalawang spy or spies. Next Sunday, ayan, i-cover po natin ang Joshua chapter 3 to 4 kung saan tatawid na po sa Jordan River ang mga Israelita. So, 2 chapters po tayo. Then, after po nun, next chapter 5, ay isi-circumcise po ulit. Okay? Tutuliin po ulit yung mga bagong generasyong Israelites. Amen? Bakit? Dahil na wala na po yung ganong tradition or pinag-uutos ni Yahweh through Abraham na dapat tuliin yung mga Israelita. At magkakaroon sila ng Passover for the first time sa Gilgal. Ang Gilgal ay nasa Kanaan na po yan. So yun po ang una nilang gagawin, tutuliin yung mga lalaki at magpa-Passover po sila bago po sila makikipaglaban. Amen? Dahil ano po ang unang city na kanilang salakayin or lalabanan sa Kanaan. Amen. God, Jericho. So yun po ang next topic sa Joshua chapter 6.
And you know what? Jericho is one of the most oldest city in the world. Amen? Imagine, yung Jericho na yan, Jericho na ang pangalan niya sa Bible, at magpahanggang ngayon, 2024, Jericho pa rin ang pangalan ng city na yan, at nag-exist pa rin siya. To prove na hindi kwento lang yung nasa Bible, at historical facts or totoong nangyari ang pinag-uusapan nating lugar na ito, Kanaan, na sasalakayin or pupuntahan ng mga Israelita bilang lupang ipinangako sa kanila. Amen. So, sa chapter 7, ang next na sasalakayin nila after Jericho ay ang city na tinatawag na Ai. Ang spelling niya, Ai. Ang ibang pastor, ang pronunciation po nila doon ay, ano po sa tingin niyo? How would you pronounce Ai? Ai. Ang pronunciation po nila Ai. Ai. Pero mas gusto ko po yung AI kasi artificial intelligence, di ba? Parang napapanahon siya AI. So dyan ay matatalo sila sa kanilang pangalawang battle. Bakit sila matatalo? Dahil si Achan kukunin niya o nanakawin niya yung mga ari-arian doon na ipinagbabawal ng Panginoon. So may magkakasala po sa kanila. That's why sa chapter 8, aatakihin po nila ang I or AI or AI at sila na po yung mananalo dyan. Sa chapter 9, ang next na makaka-encounter nila ay ang mga Gibeonites o yung nakatira sa Gibeon. Okay? At ang mga Gibeonites na yan will deceive, okay, or lolokohin nila ang mga Israelita. Kung papanggap sila na they are from far away or malayong lugar. Kaya agree or makikipagkasundo ang mga Israelita sa kanila na huwag silang papatayin. Pero mga Canaanites din pala sila. Ayan. Sa chapter 10, which will be the 9th Sunday, we'll talk about yung battle ni Joshua at ng mga Israelites na kung saan tumigil ang araw at tumigil ang buwan for 24 hours na hindi siya nag-sunset. Amen? Kaya kung mapapansin ninyo, di ba pag i-compute yung taon, hindi siya eksakto. Laging parang may kulang. Di ba pag may leap year, di ba normally 365 days ang isang taon, pero may taon na magiging 362 dahil hindi nga nila siya mai-sakto sa perfect na araw dahil ito ang isa sa mga dahilan na kanilang nakikita na totoong nangyari na tumigil ang araw at ang buwan. And finally, sa 10th episode natin, Joshua chapter 11 and 12, makikilala po natin dyan since the time na lumaban ng mga Israelites ang 31 na mga hari or 31 na mga city na tinalo o sinalakay ng mga Israelites. Amen? And sa Joshua chapter 13 to 21, paghahati-hatian na po nila yung Kanaan. So magkakaroon na po dyan ng actual partition or division. Then sa Joshua chapter 22 ay babalik na sa eastern portion ng Jordan River yung tribe ni Reuben, Gad at Manasseh. Naalala niyo po yung 2.5 tribe na mga nagstay sa kabilang side ng Jordan, pero yung mga asawa nila or army nila ay kailangan tumawid sa Kanaan. So sa chapter 22, babalik na sila kasi tapos na nga yung battle. Amen! Then sa last chapters 23 and 24, mamamatay na po si Joshua at si Eleazar. So nakikita niyo po, ito ang mga pag-aaralan nating kwento sa Book of Joshua. So I hope kasama po namin kayo sa lahat ng linggong ito. This is just 13 Sundays and nilagay ko na po yung schedule nito. Kung tuloy-tuloy po ito by the end of August, tapos na po tayo sa Joshua at papasok na po tayo sa libro ng Judges. Amen! Are you excited to know and encounter all these stories? Amen! May napakasarap pong mag-aral ng Bible, no? Amen po? Praise God. Lalo na po pag ganito na medyo makulimlim at maulan-ulan.
Praise God. So, pakilabas na po ang inyong mga notebook and ballpen or lapis para po makapag-take down notes po kayo ng lesson na matututunan niyo po sa kwento at hanapin po natin si Jesus sa kwentong ito. Pero bago po natin sisimulan ang kwentong ito, may panonoorin po tayong video clip that will summarize this story. Okay, so for us to visualize or ma-imagine ang kwentong ito, panoorin po muna natin ang video po na ito. Lights off po tayo for a while. Yeah. The faithful Hall of Fame, Rahab. This is Rahab. Rahab lived in the town of Jericho in the Promised Land. Rahab was not an Israelite, and she made bad choices. But God had a plan for Rahab, even though she was a sinner. Now God told his people, the Israelites, to go into the Promised Land. So Joshua sent 2 spies to search the land around the city of Jericho. The 2 spies came to Rahab's house to stay the night. But the king of Jericho heard that there were spies in his city, so he sent orders for Rahab to bring them out. But Rahab hid the spies and told the king's men that it was true that the men were at her house, but she did not know where they were now. She told the king's men to go quickly to find the spies, because they could not have gone far. So the king's men rushed out to the city in pursuit of the Israelite spies. All the while, the Israelites hid on Rahab's roof. So Rahab went to them and said, I know the Lord has given you this land. We have heard of the great acts that God has done for you. Your God is the God of all the heavens and the earth. So please swear to me that you will be kind to my family. The spies agreed to this. And Rahab helped them escape from the city. Before they left, they told Rahab to tie a scarlet rope to the window. This rope would serve as a mark for Rahab's house and would remind the Israelites of their promise to her. And so, the spies were on their way. For 3 days they hid from the king's men who were looking for them. Finally, they returned to Joshua and told them all they had seen. Rahab was remembered for her faithfulness, for she had given a friendly welcome to the spies and put her trust in the one true God. Amen. Halapakan po natin ating Panginoon. So yun po ang summary ng Joshua chapter 2. And I hope that as we study this chapter, verse by verse, ay mas makakita po tayo ng maraming wisdom and lesson through them. Amen. Okay, so let's start with verse 1. Ayan. Buhat sa kampo ng Sitim. Okay, Sitim po sa Tagalog, pero sa English is Shittim. Sabihin mo nga po, Shittim. Shittim, okay. Natataw. Okay, so Shittim. Huwag niyo po kalilimutan ang lugar na yan dahil yan po ang last na lugar
na pinag-istayan ng mga Israelites bago sila tumawid sa Kanaan. Okay? So ano po ulit yung lugar? Shittim. Okay. Kaya ko po itong pinapamemorize sa inyo kasi nagawaan ko na po ng message yung buong Joshua at nakita ko po how many times this word or this place will be told sa Bible. So Shittim po ang pangalan po ng lugar na yun. Pagtawid po nila sa Kanaan, ang unang lugar naman po na pagkakampuhan nila doon ay tinatawag na Gilgal. Sabihin nyo nga po Gilgal. Gilgal. Okay. Question, ano po yung lugar na pinagkampuhan nila bago sila tumawid ng Kanaan? Ano po? Shittim. Okay, English kasi tayo kaya Shittim ang gusto ko. Pwede rin namang Shittim kung Tagalog po. At ano naman po yung lugar na una nilang pagkakampuhan sa Kanaan? Gilgal. Okay. Be familiar with those two places para hindi po kayo mahirapan sa mga next story kasi lagi pong papagitin ang dalawang lugar po na ito. Okay. So from that place called Shittim, si Joshua na anak ni Nun, okay, ang pronunciation nito sa English ay Nun, parang madre. Amen. Sabi nga ng iba, akala pa namin ang mga nan na hindi nagkakaanak. Pero bakit yung nanay ni Joshua ay madre? Okay, hindi po madre yung nanay ni Joshua. Okay, nan or nun po ang pangalan niya. Nan kasi ang pronunciation niya sa English. Pero Tagalog po tayo kaya nun po yung masasabi ko. Yung mga pastor kasi nan ang pagsabi po nila. So ano ang pangalan ng mama ni Joshua? Nun or nan at hindi po siya madre. Okay, po, malinaw po tayo dyan. Ilan yung spy na pinadala ni Joshua? Okay, sila ay pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan, manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Okay, so may specific na city na target ang mga Israelites. At ano po ang specific city po na ito? Jericho, okay? Kaya nga alam niyo po, di ba Sister Lucy, mayroon tayong laging kinakanta noon na yung kantang Jericho. Ang title niya kasi Jericho, ang kumanta noon si Hilary Duff, if you know. Ang sabi niya yung, the walls will crumble, but I'm not gonna cry. Parang gano'n, yung the walls, no, ni-research ko yung Jericho na sinasabi niya doon, ito palang city po na ito na unang atakikin ng mga Israelites yung tinutukoy po doon. Amen? Dahil familiar po tayo doon sa tinatawag na the Wall of Jericho. Amen? Ito po ay napakataas na pader na hindi po basta-basta kayang maakyat or masira. Amen? So ang city po na ito ay pinapalibutan po ng pader or ng wall. At meron po siyang pinaka-main entrance. Amen? Isipin niyo po ang Dagupan City, yung boundaries natin ay mayroong wall at hindi po basta-basta mapapasok ang lugar po na ito. Noong time nila, ganun po yun. May mga wall po ang mga city para hindi po basta-basta masalakay ang kanilang mga tao. Okay. Ayan, ito po yung mapa. Nakikita niyo po ito. Ano po ito ulit? This is the Dead Sea. Okay? Sabi nila ito ang pinaka malalim na dagat sa buong mundo na yung salinity o yung pagkaalat ng dagat na ito. Kung pupunta ka o ikukumpara mo siya sa lahat ng dagat sa mundo, dito raw yung pinaka-maalat na dagat. Amen. So kung kailangan nyo ng asin, punta po kayo sa Dead Sea. Okay, meron pa pong isang sea or parang dagat doon sa taas. Ano po yan? Yung taas po yun po. Ito po, yan. Yan po ang tinatawag na Sea of Galilee. Amen? So, yan po ang Sea of Galilee. Naalala niyo po yung mga miracles ni Jesus Christ. Diba? Nangyari daw ito sa dagat at tinatawag na Sea of Galilee. Yan po yun. Although tinatawag siyang sea, pero ang sea na ito ay makikita mo rin yung hangganan niya. Diba, pag pupunta kayo ng Bunuan Beach, although sea yun or dagat yun, yung
kabilang dako niya, napakalayo na. Amen? In fact, ibang bansa na ito. We're facing the Pacific Ocean. Pero ang Sea of Galilee na yan, pwede mo siyang i-travel dire-diretso kasi makakarating agad sa next na lupa. Ayan. So, ano po ulit ito? Dead Sea. Ano po yung nasa taas? Sea of Galilee. Diyan po, maraming miracles na i-perform mamaya si Jesus sa New Testament. Okay. Yung line po na ito, ano po ang tawag dyan? Yung line na ito, yung nagko-connect po ng Dead Sea at Jordan River, mali. Dead Sea at Sea of Galilee ay ang river na tinatawag nating Jordan River. Ayan, River of Jordan or Jordan River. So, the Sea of Galilee and the Dead Sea is being connected by a river, and that is the Jordan River. At sa Jordan River na ito, dito po nabaptize si Jesus Christ. Amen? At ang Jordan River na ito, kung titignan nyo kasi from this angle, parang maliit lang siya, or manipis, or payat. Pero kung iso-zoom in nyo po yan, tama ba? Zoom in pagpalalakihin, makikita nyo po na malaki din yung gap niyan. Okay? At yan po mamaya ang tatawirin ng mga Israelites. Dito po sila magmumula. Ano pong lugar ulit ito? Nakalimutan nyo na agad ang isa. Ano po ang tawag dito? Shittim. Shittim. Okay, ito naman po. Ano po itong next na pagkakampuhan nila sa Jericho? Gilgal. Okay, tignan nyo po, dadalaw pa lang yung lugar na i-memorize natin. Mamaya madami na po yan. Sa Jericho na, sa Ai, sa Gibeon. Ayan, so take note of this lugar dahil napakahalaga po niyan sa buong book of Joshua. Ayan, so nakikita natin, visualize nyo na po yung Jordan River. So medyo malapit po sa Dead Sea yung part ng Jordan River na kanilang tatawirin. Amen? At bago po nila yan tatawirin, ano po ang gagawin ni Joshua? Bago po sila tatawid sa Gilgal or sa Jordan River, ano yung unang step na ginawa ni Joshua? Nagpadala siya ng 2 spy. Amen? At ano po ang pangalan nila? Ano po ang pangalan ng 2 spy? Kung nabasa niyo na po talaga yung chapter 2, ano po ang pangalan ng 2 spy? Ano po? Wala po. Nag-iisip pa kayo. Wala po silang pangalan. Okay. Hindi po pinangalanan yung 2 spy as compared noong unang nagpadala ng 12 spy, pinangalanan sila, di ba? Lalo na yung 2 nagsabi ng totoo. Sino po yun? Yung nagkaroon ng faith na kaya nilang lusubin ng Kanaan. Si Joshua at si Caleb or Caleb. Pero itong 2 spy na po ito ay wala po silang pangalan. Okay. Kung nahanap niyo na po yung pangalan nila, pakisabi niyo po sa amin, paki-inform niyo po kami. Ayan. So, pupunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab. Okay? So, doon sila pupunta sa bahay ni Rahab. Ito ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. So, siya ay isang prostitute or harlot. Ayan. At doon sila nagpalipas ng gabi. I believe the Lord has led them to that house, to that place, to that woman because God knows the faith of Rahab. Amen. Kasi kung nabasa nila po ang chapter 2, grabe po yung pag-honor niya or pagkilala niya kay Yahweh. Amen? Dahil kahit hindi siya Israelita, naniniwala siya na tunay na Diyos si Yahweh dahil sa mga miracle na na-witness niya o nabalitaan niya, kagaya ng pagtawid nila sa Red Sea at yung pagtalo nila kay Sihon at kay Og. Amen? So, ganun na pala sikat ang mga Israelita, lalo na po si Yahweh. Amen? In fact, question, ilang years na ang nakalipas bago po yun nangyari na tumawid sila sa Red Sea? 40 years ago na po yun. Amen? So yung pagpasok po nila dito na para pasukin na yung Kanaan, 40 years ago na since umalis sila ng Egypt.
at tumawid sila ng Red Sea or Dagat na Pula. Pero kahit na 40 years ago na yun, naaalala pa rin ng mga Canaanites. Amen. Praise God. Let's proceed with verse 2. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Hindi naman po sinabi kung paano po nalaman ng hari. But, it has come to his knowledge na mayroong dalawang spy. Amen? Bakit? Kasi for sure, isa ito sa mga kinakatakutan ng mga Canaanites. Amen? Dahil for sure, baka nabalitaan na rin nila yung nangyari 38 years ago na nagtangka na silang pumasok sa Kanaan, pero hindi sila naniwala. Amen? And finally, after 40 years, mangyayari na yung kinakatakutan ng mga Canaanites na sasalakayin na sila ng Israelites. Amen? At bago pa sila sasalakayin, I'm very sure, because the Bible tells so, na alam nila yung mga battle na kinalaban or hinarap ng mga Israelites bago sila tatawid dito. Amen? Naalala niyo po yung battle nila with the Midianites, kung paano nila pinatay yung mga babae na seduce sa mga Israelita. Amen? Naalala niyo pa po yung kwento ni Sihon at ni Og. Kaya ko po ginawa nilang special Sunday message na yun lang yung topic. Kasi magiging popular po ang mga Israelites, lalo na po si Yahweh, dahil sa pagkatalo nila sa mga giants po na yun, si Sihon at Og. Amen? And for this book of Joshua, kung naa-amaze na po kayo sa mga battle na napagtagumpayan nila sa wilderness, mas grabe, mas madaming battle po ang kanilang mapapanalunan sa Jericho or sa Kanaan. Amen? Amen? Yung isa nga po na napanood ko na preaching, sabi niya, kung ikukumpara po natin yung battle nila sa wilderness, mabibilang mo siya, I believe parang 3-4 lang siya. Di ba nalala niyo yung battle nila with Amalekites? Yung nakataas yung kamay ni Moses, tapos nakahawak sa dalawang kamay niya si Aaron, tapos si Heriata, yung asawa ni Miriam, di ba nanalo sila doon? Tapos yung sa Midianites, tapos yung kay Sihon at Og, so parang 4 or 5 lang. Pero dito, 31 pa ang mapapanalunan nila. Amen? Kaya sabi, doon sa isang napakinggan ko, tama po yun. Kung susunod ka sa Diyos, mas marami ka pang mapapanalunan kung mapagkatagumpayan sa buhay mo as compared kapag mapilit ka na mag-settle or mag-stay lang sa kung ano yung pinaniniwalaan mo. Amen? Kasi nung nasa wilderness, ayaw nila maniwala kay God na mapapanalo nila ang lahat ng battle nila sa Kanaan dahil natakot sila sa kanilang mga kalaban. Kaya ilan lang yung kanilang mga napagtagumpayang testimony. Amen? As compared nung tumawid na sila at pumunta na sila sa lugar kung saan gusto ng Diyos, nandoon sila, mas marami silang napagtagumpayan doon sa lugar na nais ng Diyos na nandoon sila. Amen? Nakikita niyo po ngayon yung sitwasyon ng buhay niyo na kung nasa lugar ka ngayon na gusto mo magstay pero alam mo na pinapadala ka ni God or may pinapagawa si Lord sa'yo na mas malaki, pero ayaw mo, ano po ang nangyayari? Hindi po tuloy nagiging madami or patuloy yung blessings or yung mga victories na dapat para sa atin. Amen? Na-picture nyo po yun. Ising pa po tayo. Amen? Kasi kung nung tumawid na sila agad noon, malamang 4 years ago, nasa kanila na sana yung Kanaan. Di ba? Pero dito pa sa Book of Joshua, pa lang nila malalasap or mai-enjoy yung promise sa kanila. Amen? Kasi po, ang Kanaan po na ito, pinangako na po sa kanila since nung time ni Abraham. Amen? Sinabi na ni God na sa kanila yon. Amen? Pero hindi sila naniwala na inilaan yun ng Diyos para sa kanila. So, ang tanong po sa iyo, tanong mo ang kapatid mo, kapatid mo, kapatid, huwag na lang mamaya. Kapatid, sa tingin mo ba, nasa lugar ka kung saan nais ng Diyos na nandoon ka? Tanungin nyo nga po siya.
Kapatid, sa tingin mo ba, nasa lugar ka kung saan nais ng Diyos na nandun ka? Amen? I don't know kung ano yung sagot ni Lord, pero if the Lord wants you to be somewhere and you know that doon ka nais ng Diyos pumunta, then so be it. Amen? So that mas marami po tayong magagawa para sa ating Panginoon. Amen. Okay, next verse 3. Kaya ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab. Okay, yung king sent some army or soldier kay Rahab. At pinasabi ng hari, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga yan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. So, aware na sila, no, na possible talaga na may mga Israelitang mag-spy. Kasi nga hindi na ito first time na ginawa nila. May mga nag-spy na 12 noon, pero hindi sila nagtagumpay dahil natakot sila. So, ito nga po, alam nila na Israelites yung mga dalawang lalaki na pumasok. Verse 4. Ngunit itinago ni Rahab ang dalawa at pagkatapos ay ganito ang kanyang isinagod doon sa mga tauhan or soldier ng hari. Sabi nila, mayroon nga po mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Amen? Kasi po, normally noon, yung main gate nila, mayroon siyang curfew. Amen? Na kailangan makalabas ka na. Nanonood ba kayo ng mga pelikula na may mga kingdom na may main entrance? Tapos kapag umaga na, tsaka lang makakapasok yung mga iba para makipag-benta, gano'n, makipag-exchange ng mga prutas, diba? Tapos pag magagabi, nasasara yun. Okay. Umalis na po sila nang isara ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin nyo agad, ay aabutan pa ninyo. Amen. Sa tingin nyo po, nagsasabi po ng totoo si Rahab sa mga Israel, sa mga sundalong ito? Hindi po, nagsisinungaling po siya. Amen. At alam po ba natin na sinasabi sa Bible na huwag tayong magsinungaling? Amen? Pero alam niyo din po na may mga exception to the rule na kung mas morally correct or tama ang pagsisinungaling, then the Lord knows your intention. Amen? For example, in this case, alam ni Rahab na kapag nahuli yung dalawa, ano yung gagawin sa kanila? Papatayin, ikukulong, baka bibitayin. Amen? Question, kapag may mga tao pumatok sa bahay nyo, gabi, tapos hinanap yung nanay nyo, hinanap yung tatay nyo, hinanap yung kapatid nyo, asawa nyo, at alam ninyo papatayin siya nung naghahanap, at yung asawa nyo, kamag-anak nyo ay nasa bahay nyo talaga, sasabihin nyo po ba na nandoon siya? Si ate, unless magkaaway kayo ng asawa mo, no, tapos, yes po, nasa taas siya, huliin mo na, patayin nyo. Pero normally, dahil mahal natin sila, we are willing to lie and not to tell the truth. Kasi nga po, nasa bingit ng kamatayan ang kanilang buhay. Amen? Another example is, for example, naghihingalo na yung mahal mo sa buhay, tapos i-drive mo siya ng tricycle or ng kotse, o kung ano mang sasakyan na yan, tapos, dahil sa pagmamadali mo, hindi mo na sinunod yung mga traffic lights, yung mga rules, yung mga law, dahil ang intention mo ay maligtas siya. Sa tingin ninyo, mapapawalang sala ba yung tao na yun na wala naman siyang intensyon na banggain or masaktan ng ibang tao, pero ginawa niya lang yung paglabag na yun out of love doon sa mga gusto niyang iligtas na naghihingalo ang buhay. Amen? Amen. So, yan po yung mga basis na kailangan hindi tayo masyadong maging legalistic. Amen?
Hindi tayo masyadong maging dogmatic. Yun po ang naging problem ng mga Judaism or ng mga Jew or ng mga taga-Juda kasi they were too legalistic with the laws. Amen? Ano po yung pinaka-example na legalistic sila? Yung Sabbath day. Na kailangan pag Sabado, hindi sila magtatrabaho kasi ngayon yung sabi sa Ten Commandments. Paano kung sa Sabado kailangan katapagalingin mo yung isang taong may sakit? So kaya ano na lang siya mamatay, next day na lang, sa Sunday ka na lang magpapagaling. Di ba? Hindi nila naiintindihan yung mga tinatawag na mas morally upright or morally correct or above beyond the law. At sana ganoon din po tayo when it comes to the application of these laws, especially yung mga nasa Old Testament. Kailangan mas paninigin po natin yung divine law or yung law or yung moral law na naayon sa wisdom or kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Verse 6. Sa itaas ng bubong niya, kasi ganito po yung design ng mga bahay nila, may rooftop po, na nakapanood na po kayo ng mga story ni Jesus sa mga pelikula. May parang rooftop po sila. Sa itaas ng bubong niya, pinatago ang dalawang spy at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinilansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya hanggang sa tawirin ang ilog Jordan. So pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. So question, saan po nagstay or nasaan na po yung dalawang spy? Nasa bahay or bubong ng bahay pa ni Rahab. Question, nakakasunod pa po tayo sa kwento. Kaya pa po ba natin ituloy? Amen. Akala ko gusto nyo ng part 2. Amen. Ganun lang po natin ito by God's grace. Verse 8. Bago natulog ang mga spy or espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, so kinausap niya muna yung mga spy. Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. So nakita niyo po yung confirmation na talagang takot sa mga Israelites, ang mga Canaanites na ito. Yung mga taga Jericho specifically, they fear the Israelites. Amen? So ito po ito sa mga wisdom na the enemy will fear you. Amen? Especially if you're serving the true God. Amen? Kasi kung hindi mo yan kalaban, hindi yan dapat matatakot sa iyo dahil kakampi mo siya dahil iisa ang Diyos niyo. Amen? Kasi nagiging threat lang naman ng mga Israelites sa kanila dahil na hindi sila naniniwala kay Yahweh. Amen? So, if you fear the Lord and you have a reverent fear with God, amen, the enemy will also fear you. Amen? And kung titignan niyo po yung spiritual meaning na ito, ang sinasabi rin po ng enemy dito ay hindi lang po ang mga taong kalaban, kundi ang mga spirito na kalaban ng Diyos. Amen? So if you fear the Lord, if you acknowledge the Lord, if you have an honor to God, takot din po sa atin ang mga multo. Naniniwala po kayo doon? Sino pa po dito ang takot? Sino po dito ang mga takot pa sa mga multo? Sister Pilar, Sister Beth, Sister Anna, Sister Edmuda. Ayan. Ang sabi po dito, pag kilala po natin ang Diyos at tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, alam po yun ng mga demonyo. Amen? Alam po yun ng mga diablo, alam po yun ng mga spirito, kaya alam po nila na we are threat to them. Amen? Kaya as much as possible, they want to protect those people na wala pa sa kanilang spirito ng Diyos. Amen? Amen. Sabi po dito, ang mga taga dito ay takot sa mga Israelites. So that's also the feeling of the enemy, especially our spiritual enemy, kapag tayo po ay may takot sa ating Panginoong Diyos. Amen. Sabi pa po ni Rahab,
Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo ay tumawid galing sa Ehipto. Naalala niyo po ito, yung sinabi ko kanina, they are well aware, alam na alam po nila yung miracle na ginawa ni Yahweh nung hatiin niya po ang Red Sea. So this is again part of the history at hindi po ito gawa-gawa lang na kwento. At alam po yun, hindi po yung lingid sa kaalaman ng mga Canaanites. Amen? Next verse. Nalaman din namin na pinatay nyo sina Sihon or Sihon at Og. Again, kilala nyo pa po yung dalawang giants na yan sa Numbers and sa Deuteronomy chapter 2 and 3. Amen? Yung mga tinalo nila. Ang mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, yung pinanggalingan po nila sa other side ng Jordan, sa east portion, at nilipol ninyo ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Ang daming chika ni Rika, ano? Ang dami ng information sa mga Israelites, okay. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. Nararamdaman niyo po ba ngayon yung feeling na ikaw, nagkakaroon ka ng doubt kung tama ba yung Diyos na sinasamba mo ngayon, pero may mga ibang tao na magko-confirm na tama at totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Grabe, no? So, for sure, this will boost or mas pagpapaalam ng faith or ng pananampalataya ng dalawang spine na ito. Di ba? Kasi, ngayon, nakikita natin na baliktad pala yung mindset ng mga Israelites. Di ba? Kasi ang kaisipan ng mga Israelites, takot sila sa mga Canaanites. Pero ngayon, nalaman nila through Rahab na baliktad pala yung mga Canaanites pala ang takot sa mga Israelites. Amen. Nakikita niyo po yung point? And I will reveal to you na ito po yung mali rin natin, na akala natin, tama tayo na dapat matakot tayo sa mga multo. Amen. Pero hindi natin alam na sila pala dapat ang takot sa atin. Amen. Amen. Alam niyo po, bakit po? Kasi may napakinggan po kong pastor, ang sabi niya, ang number one na loophole, ibig sabihin yung pwedeng pasukan ng kalaban o ng spirit sa tao ay ang fear. Amen? Yung takot sa kanila. Hindi sa takot sa Diyos. Kapag natatakot daw tayo sa kanila, lumalakas ang loob nila. Pero kung alam natin yung katotohanan na dapat sila yung matakot sa atin, talagang matatakot sila sa atin. Amen? Dapat naman talaga, di ba, kung nakita natin sila sa mukha, di ba nakakatakot yung mukha natin, di ba? Sa mukha nila. Totoo ba yun? Pero di ba, in a spiritual sense, grabe no, dapat pala. Kasi alam niyo po, hindi ko maintindihan kung bakit yung mga Kristiyano pa pumatakot po sa dilim. Ano po? Kasi alam niyo po, isa po ito sa mga pinahawakan ko kahit mag-toothbrush po ako ng mag-isa sa liblib na lugar. Kasi alam ko po na nagliliwanag po tayo sa kanilang paningin at takot po sila sa atin. At hindi po nila tayong kayang kulangin or takutin or saliban. Amen? Amen. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay ang Diyos ng langit at lupa. Yun din po ang Diyos natin. Palapakan po natin ng ating Panginoon Yahweh. Amen. Verse 2. Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Amen. So, alam na ni Rahab na sasalakayin sila ng mga Israelites. So, dahil dito sa ginawa niyang pagtulong sa kanila, na tinago niya sila, ang kanyang hininging request or condition ay pagsasalakayin sila, huwag idadamay or iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen. At tama po yung isa sa mga narinig ko na ito daw po ang tunay na puso ng isang mabuting Kristiyano. Bakit po? Kasi ayaw niya na siya lang yung maliligtas or mapupunta sa langit.
Dahil gusto niya, hindi lang siya yung masave, kundi yung kanyang buong pamilya. Amen. Kaya nga, ewan ko kung napag-inipan ko ito, nagkaroon ba tayo ng Bible study? Naalala ko lang recently, ngayon lang na meron ako kayo, alam ko na si Ate Imelda yata yung nagsabi. Kasi napakinggan ko yung morning devotion. Di ba tinanong ko kayo kung ano ba yung kinakatakutan nyo? So hindi pala siya panaginip, totoo. Di ba tinanong ko kayo kung ano yung kinakatakutan nyo? Tapos sa-testimony si Ate Imelda dito, sabi niya, nung tinanong tayo ni Pastor ni kung ano yung kinakatakutan natin, wala ako agad naisip. Pero nung nilay-nilay na siya, ano po sa tingin niyo yung kinakatakutan ni Ate Imelda? Hindi po multo, huwag po kayo mag-alala. Ano po yung kinakatakutan ni Ate Imelda? Hindi kasi kayo nanonood ng morning devotion. Nanonood kasi kayo ng morning devotion. Ano yung kinakatakutan ni Ate Imelda? Na pag namatay siya, tapos napunta siya sa langit, wala doon yung mga mahal niya sa buhay. Amen. Dahil hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesus. Pagpapakan na natin si Lord sa buhay ni Sister Imelda. Kaya alam niyo po, kahit busy po ako, ginagawa po talaga ng time na mapanood yung morning devotion. Kasi alam niyo po, nakakataba po ng puso yung mga testimony ninyo. Amen. Kasi of course, sa Sunday service naman, hindi tayo mabibigyan ng opportunity na makakakwento. Pero kasi yun yung panahon ninyo, sabihin naman po sa congregation kung paano po kumikilos ng Diyos sa buhay ninyo. Amen! So I hope to see you this Wednesday sa ating morning devotion. Amen! Praise God! Tignan nyo, akala ko pa nabinit yung totoo pa. Ayan. Bigyan nyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina. So si Boyce pa talaga itong si Rehab, no? Ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. Grabe, no? Kailangan may proof kayo. Hindi ko kayo papalisin dito na walang katibayan na ililigtas nyo kami. Dapat gano'n din tayo sa pag-accept natin kay Jesus. Amen? Huwag tayong papayag na hindi tayo maligtas through Jesus. Amen? So kung kailangan nyo tanggapin siya ng paulit-ulit, then so be it. Kung sa tingin nyo ay hindi pa sincere yung unang pagtanggap nyo sa Kanya. Amen. Kung kailangan nyo humingi sa Kanya ng kapatawaran or ng pagsisisi or ng repentance, then so be it, sabihin nyo po sa Kanya. And always renew your faith, your vow to Him. Amen? Kagaya po nung gagawin natin mamaya sa Lord's Supper, muli, uulitin natin yung pag-renew ng ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Amen? And I hope nauunawaan natin kung bakit po natin ginagawa yung Lord's Supper. Amen. Praise God. Let's proceed with verse 14. Sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Wow. Parang yung buhay ni Jesus. Amen. That the life of Jesus is the guarantee of our life and salvation. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Yeah, kasi di ba, pwede maging kalaban si Rehab, di ba? Parang i-inform niya na yung mga Canaanites, yung mga kalaki niya na papunta na dito yung mga Israelites, maghanda na tayo. Amen? So pwede i-backstab niya or pwede try-to-rin niya itong mga spy na to. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Okay. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rehab. Wow. So yung bahay pala ni Rehab ay nasa tabi ng mall. Amen. So wala siya sa gitna. So malapit siya sa pader ng Jericho na visualize niyo po. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rehab. Kaya bukat sa kanyang bintana, inihugos niya sa labas na inihagis niya sa labas ng lungsod ang dalawang espiya. Ngunit bago sila umalis, sila pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta muna kayo sa kaburulan at magtago kayo roon ng 3 araw. Parang yung 3 days ni Jesus bago siya nag-resurrect. Amen? On the 3rd day, He rose again. Upang hindi kayo makita ng mga tauhan ng hari. Kapag nakabalik na sila sa lungsod, saka na kayo lumakad. Bakit? Kasi nga po,
nasa daan po yung humahabol sa kanila. So kapag maglalakbay na sila, possible na makita sila along the way. Amen? So magstay muna sila sa mga bundok para hindi sila makita. Question. Naantok na po tayo. Sino po yung inaantok dito? Gusto niyo pong ituloy pa natin? Amen. Kasi parang pelikula, boring pag hindi mo napatapos yung pelikula, di ba? Ayan, so tapusin po natin, verse 17. Sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Kailangan gawin mo ito. So, mayroon pong specific instruction yung dalawang spy kay Rahab. At ano po yun, kung nabasa nyo na po, ang kwentong ito. Ano po? Amen. Praise God. Ito po yung sabi kay Rahab. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lupit na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama at ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. Amen? So, kailangan maglalawit daw siya ng scarlet or color red na thread or na tali or na tela. Amen? Bakit kaya sa tingin nyo color red? Amen? Hindi naman po sinabi sa Bible kung bakit red, pero may mga exhortation na nabasa ako at napakinggan na sabi nila, dahil alam ng mga espiya na ito, na nung nagpakit sila ng pulang dugo sa kanilang mga poste, sa kanilang mga dingding pader, sila ay naligtas. Amen? Ano ang kulay ng dugo na ipinahid nila? Pula. Amen? Pula po, hindi po dugong bughaw. Okay, so red po ang kanilang isasabit po. Isasabit ni Rahab para po maging sign or clue sa mga Israelites na pag lulusugin nila ang Jericho, dapat yung bahay na may pulang tali, pulang tela, pulang lubid ay hindi nila sisirain or sasalakayin, kundi dapat nakaligtas yung mga nandoon. Amen? And that will happen, I believe, sa chapter 6. Tama ba? Chapter 6 po natin yun makikita sa pag-atake na nila sa Jericho. Okay, let's proceed. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sino mang nasa loob ng bahay. Nakikita niyo po, parang ang nasa loob ng bahay na yan ay ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na kung sino man yung tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, sigurado ligtas po siya. In other words, it's a choice. Amen? Kasi kung ayaw mo pong magstay doon sa bahay ni Rahab, o doon ka po sa labas, hindi ka naman po pinupilit na magstay. Amen? Meron po tayong tinatawag na will or freedom para makinig or sumunod sa pinapagawa ng Diyos. So again, it's a choice, and I hope na kapag binahagian po natin ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po yung about sa kaligtasan, sa salvation, ito po ay kanilang paniwalaan at tanggapin. Amen! Subalit, kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Amen? Verse 21, malapit na po tayong matapos. 21. Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya na sa labas ng bintana ang lupit na pula. Nakita niyo po, hindi na siya nagpalipas pa ng araw. Ginawa niya na agad yung pinapagawa sa kanya ng Diyos through the spy. Amen? Kasi sometimes, di ba, meron tayong tinatawag naman niya na habit o yung mamayana. Hanggang sa yung mamayana naging bukas na. Hanggang sa kinabukas-bukas na. Hanggang sa kinasusunod na linggo na. Hanggang sa kinatapusan na ng buwan. Hanggang sa natapos na yung taon, hindi pa rin natin ginagawa. Pero itong si Rahab, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Ginawa niya agad yung instruction na kumuha ng lupit na pula. Amen? Nakita niyo po yun? At hindi niya na-question kung bakit red.
Baka kasi di ba sa'yo sabihin, bakit hindi lang violet? Violet ang gusto ko. Or pink, kasi pang babae, so pink ang itatali ko, ayoko yung red. Di ba possible na huwag tayong sumunod sa instruction? Pero itong si Rahab, agad-agad niya nang sinunod at pinaniwalaan ang sinabi sa kanya ng Diyos. Amen? Bakit po? Dahil alam po ng Panginoong Diyos ang puso ni Rahab at alam ng Diyos na kinikilala siya ni Rahab. Amen? Kahit na hindi siya Israelites. Amen? Nakikita niyo po na ang Diyos gagawa siya ng paraan para kausapin ang lahat ng tao, whether Christian man yan or hindi, whether Jew man yan or Gentile. Gagamitin niya yung ating mga kalooban, yung ating mga konsensya, yung ating mga kaisipan, pag-iisip, para masabi natin talaga na may Diyos na lumikha sa atin. Amen? Naniniwala po kayo doon that He'll use our experiences, He'll use our failures, He'll use our hurts, amen? He'll use our day-to-day life para po masabi natin na totoong may Diyos na. Amen? Parang ang mga halaman na ito, kung wala ang Diyos, paano kaya ito na bumunga o namukadkad o tumubo? At bakit napakadetalyado ng pagkakadesign dito kung wala pong designer ito? Amen? At kung wala pong Diyos, sino po kaya ang gumawa ng dagat? Amen. Kung wala pong Diyos, sino po kaya yung nagpapaganda ng sky every sunset? Amen. Ang mga bagay na ito na kanyang nilikha ang magpapatunay na may designer behind all this creation or this creature. Amen. Hallelujah. Ayan. 22. Pumunta nga ang mga espiya sa kabululan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga spy. Ayan, so pagbalik po nila ng Kanaan, specifically sa ang lugar po yun, na sila po ay nag-stay sa Kanaan, sa part ng Moab pa, or ng silangang portion ng Jordan. Saan po to? Sa Shittim. Ayan. Bumaba naman mula sa kabululan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Joshua or Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Grabe no, kung ano yung naramdaman nila na confirmation doon kay Rahab ay ibabalita na nila sa kanilang mga fellow Israelites na takot pala sa kanila ang mga ito. Amen? Sabi po nila, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupain iyon, ang sabi nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga-roon. Amen? So yung ginawa po ni Rahab is actually a confirmation of God's will sa ating buhay. Amen? Bago ko po i-play yung video clip, question. Naalala niyo pa po yung 5C in knowing God's will. Ano po yung 5C na para i-confirm natin na galing nga sa Diyos yung nararamdaman natin. Ano po yung unang C? Conviction. Okay, huwag niyo po kalimutan yung conviction na yan dahil ito po dapat ang number 1. Amen? In other words, bago kausapin ng Diyos ang ibang tao na may ipapagawa sa iyo ang Diyos, ikaw muna dapat ang makakaramdam nun. Amen? Kasi may napakinggan po akong pastor, American po siya. Ang term naman niya, instead na 5C, ang ginamit niya po is CCP. Cultural Center. CCP lang po. Bakit? Number 1 niya is conviction. Number 2 is confirmation. At ang number 3 niya po, na letter P, ano po sa tingin niyo yun? Ano po? Peace. Amen. Peace. May kapayapaan doon sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Ulitin ko po kung ano yung number 1, confirmation, ay conviction pala. Tapos may magpo-confirm. Tapos mayroong peace. Amen? Ang sabi po ng pastor, si Pastor Gary Hamrick, ayan, sabi niya,
Kaya po, dapat, kung kakausapin tayo ng Diyos, of course, English yung pinagsabi niya, di ba? Tatabi ko para maintindihan niyo. Ang sabi niya, okay, nalitutuloy ako. Ang sabi niya, bukas na lang. Ang sabi niya, kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoong Diyos, dapat ikaw una niya kakausapin na gagawin mo yon. Amen? Kaya, nagda-doubt siya, nagaling talaga sa Diyos, yung mga nagsasabi sa iyo na, uy, alam mo, kinausap ako ng Panginoon, pinapagawa niya ito sa iyo. Okay na, naka-encounter na kayo ng gano'n na tao na, uy, pinukonvict ako ni Lord na gawin mo ito. Yung conviction na galing sa ibang tao, pero wala sa iyo. Ang sabi ni Pastor Gary, bakit ikaw ba wala ka bang relasyon sa Diyos na hindi ka niya unang ikukonvict? Bakit nag-convict pa siya ng ibang tao para ipagawa yun sa iyo? Nakita niyo yung point? Kasi dapat, kung totoong galing yung kay God, dapat ikaw muna yung una ng kinonvict na pagawa yun sa iyo at hindi sa ibang tao na mag-uuro sa iyo. Amen? Bakit? Dahil totoong galing ito sa Diyos. Kung yung nagsabi sa iyo, ang naramdaman niya is confirmation. Paano naging confirmation? Kasi bago niya pasabihin sa iyo na gawin mo yun, ikaw na pinaramdam na sa iyo ng Panginoon. Kaya tumataas yung balahibo ko sa mga ganong experiences ko kasi may mga gusto po akong gawin sa buhay na hindi ko naman po sinasabi, pero nararamdaman ko pinapagawa ng Panginoon. Tapos maririnig ko sa ibang tao. Kaya ko sinabi sa akin ni Auntie na magpapastor na po ako. Even parang sinabi niya na why not mag-pastor ka, sabi sa akin ng Auntie Esther. Alam niyo po, natamay nilang ako noon kasi alam ko po, sinasabi po sa akin ni Lord yung ganong conviction, pero nung kinonfirm po yun po Auntie Esther, tumaas po talaga yung balahibo ko kasi alam ko po si Lord po ang nagko-confirm no. Amen! So again, may mga personal experiences po ba kayo na bago nyo pa ikwento sa ibang tao yung kinoconvict kayo ni Lord, ay may nagsasabi na sa inyo na gawin nyo ito. Amen! Amen. So, para mas kompleto ang ulit yung 5C, number 1, conviction. Ikaw ang unang magkakaroon ng kalooban na gawin yun. Pangalawa, confirmation. Number 3, ano po? Ito kaya na hindi na po ito in order. Conscience. Amen. Dahil pag tinignan mo yung konsensya mo, wala kang ginagawang mali siya. Or hindi ito immoral. Amen. Malinis sa iyong konsensya. Wala kang nilalabag na salita ng Panginoon. So, malinis ang ating conscience. Ano yung pang-apat na si? Circumstance. Paano yung circumstance? Kasi kahit wala tayong ginagawa, parang nililid tayo ni Lord sa bagay na yun through circumstances. Amen? So, yun po yung tinatawag na circumstance. Yung wala ka naman, although desire mo yun, may nag-confirm sa'yo, at kahit hindi ka masyadong nag-i-effort, nakikita mo na yung paa mo papunta doon sa destinasyong iyon. Amen. Ang experience ko po dyan parang is yung naging lawyer po ako. Kasi nung pinasok na po sa akin ni Lord na maging lawyer po ako, na-amaze po ako how He uses other people para magbayad ng tuition fee, para magbayad ng rent, and I know it's God's way of making my circumstance in accord sa Kanyang kalooban. Amen? Kasi if it's will, gagawa ang Diyos ng mga bagay sa circumstansya mo para mag-lead ka talaga doon. Amen? Parang yung nangyari dito. And lastly, ano po yung last? Counsel. Amen? Yan na po yung kung talagang gusto mo pa ng mas matibay na confirmation, let's seek counsel from our pastors, our spiritual leaders, or those people na mas may deeper relationships sila sa ating Panginoon. Amen? Ano po ulit yung 5C and knowing God's will? Number 1, conviction. Number 2, confirmation. Number 3, conscience. Number 4, circumstance. And number 5, counsel. And finally, letter P, my peace. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Amen? Alam nyo kaya ko po yung sinasabi? Kasi alam ko po marami po sa atin ang nagkakaroon ng sitwasyon na hindi natin alam kung galing talaga ito sa Panginoon. Amen? Kung si Lord ba talaga yung nagpapagawa nito. If you want to know the will of God, use that 5C as a test to know if it is indeed His will. Amen? Praise God. So, panonoorin na po natin ang video na ito.
They were in the territory of Shittim, east of the Jordan River, facing the land of Jericho. Jericho was very close to Canaan. Joshua secretly sent 2 spies with the following command: I want you to go as spies to explore the land which is on the other side of the river. You will go to the city of Jericho. Find out how many soldiers there are, what type of weapons they use, and how strong they are. Then come back and tell me everything you saw. The 2 men nodded their heads. Later, the spies managed to enter Jericho. The city was surrounded by high and wide walls. They noted that they were well protected and that the guards patrolled over it. Being there, the 2 men walked past a group of soldiers. The soldiers wondered, who are those 2 strangers? They look like Israelites. Stop, spies! The 2 spies ran through the narrow streets, looking for where to hide. Listen, someone whispered to them. The spies saw a woman pointing to a door, and they hid in the woman's house. This woman works in places of very bad reputation. She was a harlot. Her name was Rahab. The spies remained hiding in her house. When the king of Jericho found out that 2 Israelite spies had infiltrated his land, he ordered the soldiers to search the whole city. Soon they came to Rahab's house, where they were hiding. There they knocked on the door. When Rahab realized that they were the soldiers, she quickly took the spies to the roof of her house and hid them among the bundles of flax that she had there. The soldiers told Rahab, "We already know that you have the spies here. Don't you see that they come to spy on our city, and they come from Israel?" What? No! They were spies. Yes. Israelites. Yes. I didn't know who they were, nor where they came from. They left when it began to get dark, at closing time of the city gates, and I don't know where they went. Go after them. Maybe you will reach them. The soldiers went after the spies by the path of the Jordan River. When the soldiers left, Rahab went up to the roof and told the spies, "I know that God is on your side, and that He will give you this land. All the inhabitants of this city, they are scared to death of you. Everyone here knows how the Lord dried up the waters of the Red Sea so that you could pass after leaving Egypt. We have also heard how you completely destroyed the Amorites, Sihon and Og. That is why we have a great fear of you. I know that the Lord is God of gods, both in heaven and on earth. So, I beg you to swear right now in the name of Jehovah that you will be kind with me and my family, just as I have been with you. I want you to guarantee a sign that you will spare the lives of my parents, of my siblings, and everyone who lives with them. Please, swear that you will save us from death." "We swear on our lives that the lot of you will not be in danger," they answered. "If you don't turn us in, we will be kind to you and we will keep our promise when the Lord gives us this place." So Rahab lowered through the window a red rope for the spies to escape. Well, the house where she lived was on the city wall. Rahab told them, "Flee towards the mountains so that your pursuers won't find you. Hide there for 3 days until they return. After we're gone, tie this same rope to the window.
When we take this city, we will know which house this is. We will save you, and your family members will stay at home. But the rope must be put in the window." She nodded her head. The men tied the rope, and so they left the house. Upon going down, Rahab said goodbye and tied the red rope to the window. In the meantime, they headed for the mountains, and they remained hidden for 3 days. The men came back very happily to where Joshua was, and they told him everything that had happened to them. "The place is ours. God will hand it to us because everyone in Jericho is afraid of us." With this news, the people of Israel gathered courage, strength, and bravery to enter as soon as possible to the city of Jericho. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, sa inyo po, kung may time po kayo, pwede niyo pong i-type sa ating comment section, sa ating Facebook page, ang inyong mga natutunan sa kwento para mabasa po natin mamaya. Amen. So, let's now answer the question, ano ang natutunan natin sa kwento? Tanungin mo yung kapatid mo, katabi mo, kapatid, may natutunan ka ba? Mga ilan? Mga ilan po yung natutunan nyo? Sana kahit isa lang meron po ano. May natutunan po tayo. Amen. So marami po tayong matututunan dito sa kwentong ito. But I would like to highlight 5 major lessons that we can get through this story. Are we ready? Amen. Number 1. God can use you no matter how bad your prior sins are. Amen? Pwede kang gamitin ng Diyos kahit gaano pa kapangit or karumi or gaano ka makasalanan sa iyong previous na buhay or situation in life. Naniniwala po kayo doon, kagaya nung kwento ni Rahab. In fact, kung pag-aaralan po natin yung mga character sa Bible na ginamit talaga ng Diyos, ay ito po yung mga grabe po yung kasalanan. Amen? Kasi po, those who were forgiven much, love much. Amen? Kung sino yung mga mas malaki ang nagawang kasalanan at pinatawad sila, sila ang mas malaki o grabe kung umibig at magbalik loob sa ating Panginoon. Naniniwala po kayo doon that those who were forgiven much because their sins were so much, they are actually the ones who can love and give much. Amen? So kung ano man yung sitwasyon mo noon, kung pangit man yan, or prostitute kagaya po ni Rahab, huwag po natin isipin na maging malaki po yan para gamitin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Second, let us help those we know are being used by God. Amen? Kung alam po natin na ang isang tao ay ginagamit ng Diyos, at alam din po natin, napakalinaw, na may ipinapagawa sa Kanya ang Diyos, tulungan po natin siya. Tulungan po natin sila. Amen? Kagaya po nung ginawa ni Rahab, alam niya po ang role ng dalawang spy, at alam niya po kung gaano po sila gagamitin ng Diyos. Kaya tinulungan niya po sila iligtas at mabuhay. Amen? So I hope na ganun po tayo na kung may mga kayala po tayo that are being mightily used by God and they need assistance, they need help, let us help them. Amen? Okay pa po tayo. Number 3. When you walk with God, He promises to cause your enemies to fear you as well. Amen? Kung tayo po ay naglalakad sa direksyon ng Diyos, pangako niya po yan na kahit ang ating mga kalaban will also fear us. Kagaya po ng mga demonyo po, yung mga multo po, Ate Ana, naka-eye contact po ako sa iyo kasi napasbayad ka nung nakita mo tong number 3. Amen. Ito po yung sinasabi ko sa iyo that when we fear the Lord, our enemies, especially the spiritual enemies, also fear us. Amen. So, kaya na po natin matulog ng nakapatay ang ilaw.
Para makatipid tayo sa kuryente, kapatid. Kaya na po natin umihi kahit madilim pa. Amen. Dahil takot sa atin ang mga demonyo, ang mga multo. Number 4, let us bring the gospel to those who know their need of salvation. Amen? Inahinayay ko po yung who know or who knows their need for salvation. Amen? Bakit po? Kasi may mga tao uhaw sa kaligtasan, uhaw na makukulay na makilala ang Diyos. Amen? As compared doon sa mga taong walang pakialam. Amen? Makikita po natin sa kwento that Rahab is so eager to know God. Amen? He's so eager to have a deeper relationship with Yahweh. Kaya yung song natin mamaya is Deep Dive, because I know that God doesn't want a surface relationship. Ayaw niya nung mababaw lang na relasyon sa Kanya. But He wants a more deeper relationship. Amen? And it is up for us to make a way para magkaroon nga po ng mas malalim na relasyon or pananampalataya sa Kanya. Amen? And finally, number 5, this is about again salvation. For us to be saved, we have to choose to be under the shelter of God's grace through Jesus Christ. Amen? Para po tayo ay maligtas, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, dapat tanggapin po natin ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng buktong anak niyang si Jesus. Amen? Naniniwala po kayo doon that it is by God. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. Kaya po alam niyo po yung mga kinanta natin kanina, ang ganda kasi parang all about Jericho po lahat, Joshua, lahat yung kinanta natin, yung the battle belongs to God. Amen. Naniniwala po kayo na the battle belongs to God. Amen. Tapos yung victory. I want to see a victory. Amen. Dahil puro victory po yung makikita natin dito. And finally, yung last po, ano po yun? Hosanna. Ano po ulit ang ibig sabihin ng Hosanna? Save us. Or God have mercy on us. So, Hosanna, kung titignan niyo po yung kanyang original context, it speaks about salvation, it speaks about a Savior. Kaya nga yung sound na Hosanna, parang sound like siya ng Yeshua, amen, or ng Joshua, or ng Jesus. Amen? Bakit? Dahil sa Aramaic letters, wala pong letter J. It's letter H or Y. Kaya yung Yeshua, ginawa po nilang J, Joshua. Tapos yung Yeshua na Jesus, ginawa po nilang letter J, kaya naging Jesus. Amen? Praise God. Sino po dito na ang mga tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas? Pagtaas nga po yung mga kamay ng mga tumanggap na sa ating Panginoong Jesus. Amen. Nakikita po ng Diyos ang inyong pagtaas ng kamay. Kung hindi niyo pa po tinaas, baka mamaya may taas niyo na po sa Lord's Supper. Amen. Amen. And finally, last question, nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen. I know that we can see Him doon sa scarlet thread, amen, or yung scarlet na tela. Pero we will highlight on that sa Joshua chapter 6. Kasi doon talaga natin makikita na maliligtas talaga yung mga papasok sa bahay na yun na may telang pula. Pero this time, I want us to see Jesus like Rahab. Amen? Paano po naging kahawangis or parang si Jesus, si Rahab? Jesus is like Rahab who saved the spies from an impending death. Amen? Bakit po? Dahil ganoon din po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Amen? Niligtas niya tayo mula sa bingit or panganib ng ating kamatayan at pagpunta sa impyerno. Amen? Kung hindi dahil sa ginawa ni Jesus, kagaya ng ginawa ni Rahab, malamang tayo pong lahat ay mapupunta sa impyerno. Amen po? Napicturean niyo na po? Yun lamang po. Maraming salamat and to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.